Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's update lang po tayo dito sa napipintong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto mga kababayan, ayon po sa balita, ayon po sa Manila Bulletin, ay naka-high alert eto pong Philippine National Police at magpapadala ng 7,000 pulis mga kababayan. Take note, 7,000 strong na mga kapulisan upang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos maglabas ng red notice ang Interpol. Yung ganitong klaseng mga balita na ipinost rin ng itong ArcLight News, Maka Duterte rin to. So, kumpirmado itong report na meron na nga red notice ang Interpol. Paiigtingin ng seguridad sa mga pangunahing daungan, kabilang ang mga pantalan at paliparan bago ang pagbabalik ni Duterte mula Hong Kong na may tutok sa Metro Manila at Davao. Okay, so ang lawak ng operasyong ito ay doble kumpara sa manhunt para kay KOJC founder Apollo Quibloy noong nakarang taon. Kinumpirma ng isang mataas na opisyal ng pulisya ang mobilisasyon, ngunit tumangging magbigay ng karagdagang detalye. Mga kababayan, kagabi po ay nagpost ako ng video na kung saan may kita natin yung nagdadatingan po yung mga polis, napakarami po. At full battle gear po sila at may mga bitbit na mga shields. Yan po ay paghahanda kasi baka merong mga manlaban. Alam niyo naman na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay napakaraming taga-suporta, lalong-lalo na dyan po sa Davao City. Kaya naman po, ayan po ang paghahanda ng mga kapulisan. Sasabihin na naman ng mga tulongges dyan, overkill, 7,000. Bakit 7,000 ang manghuhuli kay Rodrigo Duterte? Yan naman po ay hindi naman po ide-deploy dun mismo sa paghuli. Itong 7,000 ito ay sa iba't ibang lugar po. At ito nga, kung makikita natin sa balita, sila po ay ide-deploy sa mga iba't ibang mga entry points ng bansa. So, ibig sabihin mga kababayan, sasalubungin na si Duterte ng mga kapulisan. O sapagkat nga, meron na pong red notice ang Interpol. At malamang bit-bit na rin nila ang warrant of arrest para sa dating Pangulo. So, yan po mga kababayan ang abangan natin. Grabe mga kababayan 7,000 strong na mga kapulisan. Ito nga idineploy para arestuhin ang dating Pangulo. Ang tanong, paano nyo maaaresto? Wala nga dito. Hinayaan nyo munang umalis ibig sabihin, yung intel ng mga Duterte ay mas magaling sa inyong mga intel. Intel ng ICC, Intel ng PNP. So natunugan. Ibig sabihin, merong sa inyo, merong traidor diyan po sa pamunuan ng PNP. Kasi paano nalaman ni Duterte na parating na itong red notice? At paano nalaman ni Duterte na nandiyan na yung warrant of arrest? So may nagtip. Ibig sabihin, meron pa ring tao, yan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dyan po sa PNP o kaya sa mga, baka pwedeng sa DOJ, pwedeng sa NBI, hindi natin alam. Pero the fact na nalaman ni Duterte, yung mga intel na yan, merong traidor sa hanay ng mga otoridad. Diba? So yan mga kababayan, aabangan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagbabalik. Bumalik pa kaya? Yan ang tanong mga kababayan, di ba? Bakit nyo kasi hinayaang umalis? At ito namang si Sara Duterte, sabi niya babalik daw siya. Ayon doon sa balita na narinig natin galing sa Hong Kong, babalik daw ang Vice Presidente. Paanong babalik ang Vice Presidente kung napapabalita rin na kasama siya diyan po sa warrant of arrest na ipinalabas ng ICC. O bakit kasama si Sara Duterte? Sapagkat ito pong investigasyon ng ICC tungkol po sa EJK ay nagsimula noong po yan,
yung EJK, simula pa nung mayor, itong si Rodrigo Duterte dyan po sa Davao City. At nagpatuloy hanggang siya ay naging presidente. So damay-damay na to, it's mga kababayan. So yan po yung ang dami pong nagkalat na balita. Ayan po, 7,000 strong force to arrest Rodrigo Duterte. At iba-iba ang naging reaksyon ng ating mga kababayan. Yung iba gustong-gusto ang nangyayari. Sabi nga, let him rot in jail. O meron iba nagpapasalamat na kay General Torre. O General Torre, nako, yari ka na naman. Ito na naman. Ha? Pero mga kababayan, itong si General Torre, gustong-gusto niya yung ganito Gustong-gusto niya yung challenging roles, challenging na trabaho. At wala tayong masasabi kay General Torre. Kasi nung kay Kibuloy, nung siya ay naging hepe dyan po sa Region 11, dyan po sa may Davao, pinigilan siya di umano ng kanyang ng isang religious group na bibilangan niya. Pero mas pinili niya ang kanyang mandato sa taong bayan. Pinigilan daw siya Huwag mong tangkapin yan. Hindi ko maintindihan itong religious group na ito, mas kakampihan pa si Kibuloy. Sabi ni General Torre, hindi ganon. Unahin ko ang trabaho o responsibilidad na iniatang sa akin ng konstitusyon. Unahin ko ang mandato na iniatang sa akin kaysa sa personal na na bagay. So yan, kaya bilib ako kay General Torre. At kung siya ang mangunguna dito sa pag-aresto with coordination of Interpol, ay sa tingin ko magiging successful ito. Saka matigas na to si Torre. Mas matigas to kay Bato de la Rosa. Bakit kanyo? Bato ka lang. Torre ako. Ganun po yan. So marami na mga nagsasabi mga kababayan, hindi na uuwi yan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at pupunta na yan sa China. Ay nga po yung dati ko pang sinabi, di ba? Na baka from Hong Kong, after lang nung event, at kung lumabas ang raid notice, lumabas ang warrant of arrest, hindi na babalik yan. Pupunta na yan sa kanyang best friend. Pupunta na yan doon. Kasi magkakagulo rito mga kababayan Alam niyo naman, maraming sunod itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakarami po ang mga panatiko ng mga Duterte. So, sigurado magkakagulo. Lalong-lalo na dyan sa Davao kapag inihain itong warrant of arrest. Kaya nga may mga pulis, mga kababayan nagdatingan doon sa airport ng Davao. May mga shield, kumpleto mga kababayan. Bilang paghahanda dito sa magulong pag-aresto. Sigurado yan mga kababayan kasi maraming manggugulo sana lang hindi magamit ito na ibang grupo para makigulo at guluhin ng gobyerno. Kaya yan ang mga kababayan, abangan natin kung anong mangyayari. At singit ko lang ito mga kababayan, tungkol na rin sa dito sa lungsod ng Maynila. Kasi meron pong mga kumakalat na fake news mga kababayan at nagpapakalat po, nag-asik ng takot dyan po sa lungsod ng Maynila na kesyo mataas daw ang krimen at hindi raw safe dyan po sa Maynila. Okay, ayan na po ay pinabulaanan ni Mayor Hani Lacuna. Yan lang daw po ay fake news, yan lang po ay paninira ng kalaban. Alam nyo na, yung kalaban walang magawa. Puro na lang paninira. Sabi ni Mayor Hani Lacuna, antas ng ayon mismo sa PNP, ang antas ng krimen sa lungsod ng Maynila nung siya ay umupo ay bumaba pa ng 22.7%. Aba, mataas yan mga kababayan. Mataas po yan. Kung bumaba ng 22.7%, mataas po yung pagbaba na yan. At ito po, nagbigay pa ng datos si Mayor Hani Lacuna. Ang populasyon ng Maynila ay 2 milyon. Ikumpara po nyo yan sa 78 reported crime incidents sa buwan ng Pebrero 2025. Biruin ninyo mga kababayan 78
out of 2 million. Oh, yan po ang percentage, mga kababayan, ng crime incident sa buong buwan ng February. Itong nagdaang buwan, mga kababayan. So napakaliit, 28 over 2 million. So sino nagsasabi ngayon na mataas ang crime rate sa sa Maynila? Yung mga fake news yung mga mother fakers saka father fakers. Katulad nung nagsasabi na yung mayor ng alam niyo na, yung mayor nung diyan, sabi niya mas mataas daw ang antas ng krimen sa buong bansa. Sabi tuloy ni Attorney Claire Castro ng PCO, bago ka magsalita ng ganyan, tingnan mo muna kung gaano kataas ang crime rate ng panahon ng tatay mo, ni Duterte. Lumalabas pala, mas mataas pa ang crime rate ng panahon ng tatay niya kaysa sa ngayon, mga kababayan, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. So, tingnan mo muna, bago ka magsalita, tingnan mo muna yung sitwasyon ng panahon ninyo. Kaya kayo nababatikos Kaya kayo nasasabihan mga fake news Kaya lahat na sinasabi nyo, bumabalik sa inyo Katulad na ito, pinagbibintangan, mataas na bang crime rate sa sa Maynila. Tingnan nyo nga, mataas ba yan? 78 lang ang nangyaring crime incidents over 2 million na na populasyon ng Maynila. At ayon mismo sa PNP, 22.7% ang binaba ng antas ng krimen sa Maynila. So fake news, mga kababayan, yung kinakalat ng kalaban ni Mayor Hanny Lacuna. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayo maniniwala sa mga yan Puro lang yan paninira. Puro lang pagpapapogi. Puro lang pamimigay ng mga kung ano-ano man. Yan sa Maynila. Tingnan nyo po, mga kababayan, yung performance. Sabi nga ni Sara Duterte, kunin ko na yung sinabi ni Sara Duterte. Huwag kayong boboto dahil sa apelyido lang. Hindi porke Duterte, iboboto ninyo. Hindi porke pogi, iboboto ninyo. Hindi porke magaling magsayaw, iboboto ninyo. Ang iboto ninyo ay tingnan nyo yung karakter. Pero para sa akin, ito lang ang titingnan ninyo. May nagawa na ba? May gagawin bang mabuti? At may ginagawa ba na mabuti para sa bansa? Yun po ang basihan ng pagpili ng ating mga susunod na mga opisyal ng ating bansa. Balik tayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Ayan. Grabe, sasabihin na naman ng mga DD shit, overkill. Alam naman mga kontra ng kontra Paliwanag ko na sa inyo, baka sabihin nyo overkill. Yan pong 7,000 na yan ay hindi po yan, lahat po yan pupunta sa harapan ni Duterte at ibibigay po yung warrant of arrest. Hindi po. Paano kayo magkakasya sa kalsada kung 7,000 kayo? Ito po, mga kababayan, ay gagamitin nila. Para po ide-deploy nila, ilalagay nila sa iba't ibang mga lugar. Ito po ay mga abangers. Abangers po, mga kababayan, itong 7,000 ito. Aabangan nila ang pagdating ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kung darating pa. Ayan ang sinasabi. Diba? Parang parang nanonood ka lang ng pelikula. Kung kailan tapos na yung nangyari, nabugbog na ng bida yung kalaban, saka darating yung mga pulis. Lagi na lang ganito. Anyway, mga kababayan, baka mas malakas lang talaga ang intel ni former President Rodrigo Duterte, kaya naunahan itong mga otoridad, itong Interpol, itong ICC, itong PNP, kung sino pa, itong NBI at kung sino-sino pa. Naunahan kayo. Kaya sumibat na bago pa kayo mag-i-issue ng warrant of arrest. So yan, mga kababayan, kung umiyak ang mga DDS dahil ilang libo ang nanghuli kay Kibuloy, mas iiyak itong mga DDS dahil doble, mga kababayan. Hindi lang doble, mas marami po ang dineploy 7,000 strong force para arestuhin itong dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang crime against humanity.
Okay, so ilan po mga kababayan, abang-abang lang tayo sa mga update dito sa mga balitang ito. Ingat po tayong lahat. God bless po.